pinag-uusapan at matindi pong debate ngayon ng mga abogado, mga politiko, mamamayan, pro o anti-Marcos, pro o anti-Duterte ang nangyari sa Senado. Pero sa akin pong personal na pananaw at tingin, legal ang bagong majority. Okay? Alam niyo kung bakit? May quorum at mayroong deklarasyon na idiniklarang bakante ang lahat ng elected position. Eto, pakinggan po niyo itong ginawa nila. Kaya ako sinasabi kong legal ang bagong majority. First present, the chair declares a quorum. Ayan o. Labing dalawa, may quorum sila. Mr. Presiding Officer, Ayan na yun. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Ayan o. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Ayan na. Ayan na o. Yan yung nangyari. Majority Leader, Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tem. is there any objection? Hearing none, motion is carried. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Majority Leader, O, ayan o. Majority Leader. Ikaw na. Sige, ikaw na. Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Subiri as Chairman of the Committee on Rules. is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you very much, my dear colleagues. My dear colleagues, I move that we proceed with the oath-taking of the Senate President Pro Tempore. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Ayun. So ayan, malinaw po Napakalinaw po nung nangyari. Diba? With 12 senators present, the chair declares a quorum. Ayan o, ulit-ulit pa, no? So malinaw yun. Yun ho yung basihan kung bakit sinasabi kong legal ang bagong majority. Alam nyo, kahit ho sa Kongreso, City Council, Municipal Council, sangguniang panlalawigan, pag kahit isa sa mga membro ng lahat ng council, mababa at mataas na konseho o plenary sa Senado, Kongreso, pag may nag-motion na hinihiling at pinadideklara na all possession vacant at yan po may nagkaroon ng second demotion, ibig sabihin yun, approve na. At ang sunod nun, lahat ng position bakante na. Sa Senado, ganon. Kaya ano ngayon ang sinasabi ng kampo ni Alan na siya pa rin ang Senate President? Alam niya yan. Tagal niyang congressman, tagal niyang senador. Pag sinabing all position vacant, pati siya, bakante yung kanyang posisyon. Ayan, yun na po yun. Kaya tayo pong mga mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, maging mapagsuri tayo. Ako pinipilit kong ipaliwanag ang proseso. Ayaw lang maniwala ng mga supporters ng kabila, expected natin yan. Hayaan natin sila kung ayaw maniwala. Kaya nga ina-advise ko, hindi magpunta kayo ng Supreme Court. Question nyo yung legality. Pero ako sa paniniwala ko, legal ang nangyari sa Senado. At ngayon, dahan-dahan na silang gagalaw kasi nag-declare na ng Senate President Pro Tempore as presiding officer. Majority Leader. Sunod-sunod na pong inihalal yan Chairman ng mga komite. Binalik yung dating Secretary General. Nagpalit na rin ng Sergeant at Arms Head. So, ibig sabihin, nasa kanila yung full authority sa bagong majority. Dahil sila yung 12. Okay. So, ayan po ang issue dyan. Ngayon, yung kampo ni Alan, pinipilit nilang siya pa rin ang Senate President. Lemdak President ka na kung yan ang gusto mo. Sinong susunod siya yung senador? Yung minority lang, sasampu na kayo. Ang masusunod, yung 12. Yung liderato as presiding officer ng majority si Gatchalian. Ngayon, para umabot po dun sa sinasabi nilang supermajority, 13 ang kailangan doon. 12 lang sila.
Pag meron pang isang dumating o higit pa, nasasama dito kay Gatchalian, ayan na, magkakaroon na ng bagong Senate President. At ang ilalagay dyan ay si Gatchalian. Dahil siya ngayon ang Senate President pro tempore at presiding officer, gagawin na siyang chairman or gagawin na siyang full, ay sabihin, sagradong Senate President pag 13 na sila. Pero dahil 12 pa ngayon, bakante ngayon ang posisyong Senate President. Yung pagkiklaim ni Cayetano at ng kanyang grupo na siya pa rin ang Senate President, malabo na yun. Wala na yun. Kasing dilim ng sabaw ng pusit. Kasi nga, all possession vacant na ang ginawa. At naghalala ng bago. Ang hirap bang intindihin nun? Di ba? Kayo talaga, So, si Cayetano, Senate President sa social media ng kanyang grupo. Pero hindi sa buong Pilipinas. Sarili lang na Senate President siya sa Facebook live niya. Pero sa Senado, sa plenary, na siyang opisyal na opisina, trabaho ng Senado, wala na siya. Sila ngayon ay minority. Ayan. So, akala natin tapos na ang away, tapos na ang gulo, pero ginugulo pa nila. Kaya naman tayo magpapaliwanag sa abot ng ating kakayanan base sa ating nakikita, nararamdaman at interpretation sa kung ano ang dapat ipaliwanag. Okay? Sa mga naniniwala sa akin, maraming salamat. Sa mga baser at troll, bahala kayo, okay lang, welcome kayo rito. Ay hanap buhay nyo yan eh. Alam nga naman, ipagbawal ko kayo rito, di na wala ang hanap buhay nyo, di ba? Mga troll, mga baser, okay lang. Mabuhay kayo, sana tumagal ang buhay nyo hanggang sa magsawa kayo. Di ba? Hanap buhay nyo yan, alang ipagbawal ko eh, napakasama naman ang ugali ko. Kung ibaban ko rito yung mga troll at baser, eh, hanap buhay yan. Ay, trabaho kayo, sige, para kumita at mapakain nyo yung pamilya nyo. Pero ang katotohanan, prinsipyo ng channel na ito at ng inyong lingkod, aba, yan ang ating pangahawakan. Pro-people ako. Pro-government ako kasi Pilipino ako. Ala akong pakialam sa mga politikong yan. Kahit itong majority bago, sa ngayon, pag ito pumalpak, hindi natin palalampasin. Pag palpak, pag mali, di ba? Pero tama ang kailang ginagawa sa ngayon, susuportahan natin. Susuportahan ko yan. Pero sa oras na sila magkamali, aba hindi pwede. Dahil ang kapakanan ng mamamayang Pilipino para sa akin, parating at lagi kong papangalagaan. Hindi ko kayo lilinlangin. Kaya kayo mga followers, subscribers ng aking mga channel, dyan lang po kayo. Kung kayo naguguluhan dahil may nanggugulo sa inyo, aba suriin nyo yan. Pero dito, hindi ko kayo guguluhin. Igagayad ko kayo, igagabay ko kayo sa abot ng aking kakayanan. Pag naniwala kayo sa akin, salamat. Pag hindi ko kayo pipilitin. Di ba? Kung kayo halimbawa ay kasama ng mga troll, kasama kayo ng mga baser, expected ko na yan. Ay di, okay lang po yun. Di ba? Lahat may karapatan. Pero lahat yan may hangganan. May mga limitasyon ang demokrasya at ang ating mga galaw. Diba? Paalala lang po Please like, share, subscribe, and follow.